Tama yan, si Naftali Bennett at Yair Lapid ay nagbibigay ng talumpate sa kanilang party conference, Emily. Nakatuon si Bennett sa tinatawag niyang talumpate tungkol sa pambansang seguridad. Pero laging may debate kung paano nga ba dapat tukuyin ang pambansang seguridad, ang larangan ng pambansang seguridad. At pagkatapos, mas pinalawa pa ni Bennett ang definisyon. Kaya ito ay isang talumpate tungkol sa pambansang seguridad. Pero Emily, nandun na lahat. Ang mga haridim, ang ekonomiya, edukasyon, ang pakarang panlabas, at lahat ng iba pa, pinagsama-sama lahat ni Bennett. Sa tingin ko, sa isang banda, ipinapakita nito kung gaano karaming oportunidad ang meron at kung gaano karaming issue kung saan talagang mahina si Benjamin Netanyahu kung tutuusin. Siyempre, ang issue ng pagkuha ng mga ultra-orthodox na estudyante ng yeshiva sa serbisyo militar ay nabanggit agad sa simula ng talumpate. Pero pati na rin ang mga issue ng ekonomiya at edukasyon, pagkakaisa ng lipunan, bahagi rin ng talumpate, at pati na rin ang patakarang palabas. Maraming larangan kung saan sina Naftali Bennett at pati na rin si Yair Lapid ay maaaring magpokus ng kanilang kampanya. Pero sa tingin ko, ang pagkakaroon ng talumpate na sobrang lawak ay may panganib na mawala ang mga mensahe at hindi magkaroon ng mas fokus na mensahe. Magiging interesante pangurin sa huling bahagi ng kampanya, Emily, kung pipiliin ni Bennett ang isang larangan at hindi ang iba pagdating sa kanyang focus. Kaya anong sinasabi niya? Una sa lahat, tungkol sa drafting, mga ultra-orthodox na estudyante ng yeshiva, mga estudyante ng Haredi yeshiva, nagsasalita siya tungkol sa pag-draft sa kanilang lahat at hindi pagkakaroon ng tiyak na porsyento na magiging exempted sa draft. Gaya halimbawa ni Gadi Eisenkot, ang nangungguna sa karera sa oposisyon para maging kandidato nila sa pagkapunong ministro. Lumabas at nagsabing dapat payagan ang 30% ng mga ultra-orthodox na ipagpatuloy ang pag-aaral. Ngunit si Naftali Bennett ay lumabas at nagsabing hindi iyon sapat. Lahat ay dapat isama sa sapilitang serbisyo militar. Tungkol naman sa pagkakaisa ng lipunan, tinutulig sa si Netanyahu. Hindi ito ang unang beses. Sinasabing hinati niya ang lipunan at si Bennett ang magbubuklod nito. Sa isyu ng Qatar, parehong sina Bennett at Yair Lapid ay sinusubukang higitan si Benjamin Netanyahu mula sa kanan. Sinasabing dapat tawaging kalabang estado ang Qatar. At hindi katanggap-tanggap na may mga galamay ang Qatar, gaya ng sinabi ni Naftali Bennett, sa lipunang Israeli. Maging sa bahagi ng talumpate, binanggit pa niya ito sa Ingles, Emily, upang sabihin na dapat putulin ng mga Amerikanong Hudyo ang lahat ng ugnayan nila sa Qatar na gusto niyang marinig sa Ingles ang pahayag na yon para hindi na makipagtulungan o magkaroon ng kontak ang mga organisasyong Hudyo sa Amerika sa Qatar gaya ng ginawa nila nito mga nakaraang dekada. Binatikos ang mga pagsisikap ng Israel sa pampublikong diplomasya at sinabing palalakasin nila ang mga pagsisikap ng Israel sa larangang yon. Kaya isang malawak na talumpati ito, maraming iba't ibang mensahe sa huling bahagi ng kampanya at pareho sina Bennett at Lapid ay kailangang magkaroon ng mas fokus na mensahe sa tingin ko upang harapin si Benjamin Netanyahu. Pero gayon din, sa kabila ng lahat ng yon, dahil napakalawak ng saklaw, alam ko na isa pang malaking bahagi ay ang hasbara at ang mas malawak na pag-abot at alam mo, mas marami pang inobasyon, mas marami pang mga bagay sinusubukan ding umapela sa isang antas. Sa alam mo, mga tao, sa mga Hudyo sa diaspora na hindi naman talaga lubos na nauunawaan ang buong nangyayari dito. Mahalaga rin ba yon ang imahe ng Israel sa ibang bansa? Well, Ben, ang ginamit na parirala ni Bennett, Emily, ay ito. Kung ang Israel ay may Unit 8,000 at 200, ang kilalang unit ng intelihensyang militar, kailangan ng Israel ang Unit 8,000 at 300 para mapalakas ang kanilang mga pagsisikap sa pampublikong diplomasya. Sinasabi na sina Bennett at Lapid at ang kanilang gobyerno ay nagawa na ito at pagkatapos ay pinuna ito ng husto ni Netanyahu at hindi na ito naibalik sa tamang paraan. Kung isipin mo sa ibang paraan, hindi ko sinasabi na ito ang dapat gawin ng Israel. Huwag naman sana. Kung titingnan mo ang mga pagsisikap na ginagawa ni Vladimir Putin sa digmaang pang-impormasyon, na yon, syempre, sa kaso niya, nakaupo sila sa St. Petersburg at mayroon silang mga kampanya ng maling impormasyon at kung ano-ano pang ginagawa bilang bahagi ng kanilang estratehiya sa pampublikong diplomasya, kumbaga. Hindi ko sinasabi na dapat gawin ng Israel ang mga ganitong uri ng aktibidad. Pero pagdating sa dami ng mga resources na inilalagay ng Rusya sa kanilang pampublikong diplomasya, dapat bang ituring ng Israel na prioridad ito at taasan pa ng danoong antas? Kahit na ang mga manggagawa natin sa pampublikong diplomasya ay maaring gumagawa ng ibang mga bagay. Kaya makikita mo kung paano binibigyang prioridad ng iba't ibang gobyerno sa mundo ang digmaang pang-impormasyon at pampublikong diplomasya habang ang gobyerno ng Israel ay hindi gaanong nagbibigay halaga rito. Siya nga pala habang nagsasalita si Bennett, ano naman ang ginagawa ni Benjamin Netanyahu? Nagpapalagay ng mga billboard sa mga gusali sa buong bansa, inilalagay ang mga mukha ni Kamani at Hassan Nasrallah at pati na rin si Zoran Mamdani at sinasabi, sino ang pinagkakatiwalaan mong haharap sa kanila? Naftali Bennett at Guy Raz at Korn Sakaliva. Binuo para sa akin ay sa isang halip na uri ng harapin ang mga emosyonal na larong ito mensahe. ng direkta, tama? Pero net, Sa halip na sinusubukan basta lang harapin ang mga ito. bagay. At sa Ibig tingin ko, sabihin, isang malaking ito tanong ay sa mga kampanya ng issue eleksyon na ay kung kahit ano ang sino. mananalo. Oo. Ang emosyonal na mensaheng yon ba ang mananaig? Huwag magtiwala sa kaliwa pagdating sa ating pambansang seguridad o itong mensahe mula kay Naftali Bennett na talagang tinutulig sa mga pulisya ni Netanyahu at nararamdaman ang mga kahinaan. Isa sa mga hindi pa nasasagot na tanong sa eleksyon ito habang sinusubukan nating lahat na tukuyin ang agenda ay kung paano lalapit dito ang iba't ibang panig.